Collective energy for today, January 1. Ano yung kailangang iwan na sa past? Ano yung kailangan maging focus ngayon? Ano yung pagbabago na kailangan gawin? Ano yung kailangan ng iwan sa past ng collective? Nasisense ko dito, kailangan nyo nang iwanan yung mga ugali na tinuturing nyo as pagiging matapang. Like example, mga negative traits na feeling nyo, ine-express nyo sila dahil matapang kayo. Pero yung totoo nun, hindi. Example, yung pagiging prangka. Yung pagiging prangka kasi, hindi siya ginagawa para sabihing matapang ka, malakas loob mo, i-express yung sarili mo, yung totoo. Yung pagiging prangka may kasamang respect and boundary. Kumbaga, alam mo dapat kung paano siya sasabihin na maayos, may respeto, na hindi ka nanguhusga ng kapwa mo. So, merong mga ugali na ganito, and example pa, napipick up ko yung, excuse me, yung sinasabi na matapang sila kaya hindi sila magsisinungaling. So, meron kasing mga sitwasyon o yun nga, sitwasyon na hindi tayo dapat nakikialam sa pinagdaraanan ng iba dahil yung sitwasyon nila ay talagang kumbaga nakaset na dapat ma-experience nila dahil meron silang dapat matutunan dun sa sitwasyon na yun. Ngayon, kung merong mga manghihimasok dahil ayaw nga nilang sabihan na sinungaling sila or what, nagmumukha kang nakikialam. Yun. May mga bagay kasi na dapat hayaan na lang natin na ma-unfold naturally. Hindi yung pinipilit natin na may ibisto tayo or what. And then ang ending, nagiging mas magulo lalo. Diba? May mga sitwasyon kasi na kapag kusang nangyayari na maisiwalat yung mga kasinungalingan, makikita mo na yung flow ng sitwasyon na yun hindi ganun kagulo. Or magiging magulo man, pero ang focus nun dun mismo sa tao. Hindi dun sa tao sa paligid niya. Yun, sana nagigets nyo yung ibig ko sabihin. So, yun yung mga example ha. So, dito, dapat nyo nang iwanan yung mga ganun. Yung mga traits na nagbibigay sa inyo ng lakas ng loob para sabihin na matapang kayo. Pero, hindi talaga. Yun yung intention. Excuse me. Excuse me. Hindi yun yung intention. Meron kasing mga tapang, courage, lakas ng loob na hindi ginagamitan ng panghuhusga sa kapwa or hindi nag-i-intention na magkaroon ng gulo. Ayan. So, ano yung dapat pagtuunan ng pansin sa present? Hierophant, yung values natin. Yung values, kung ano ba yung nasa core value mo as ikaw. Ano ba yung importante sa'yo na nasa morals mo. Diba? Kailangan mo pagtuunan ng pansin kung sino or kung meron ka mang sinusunod or ina-idolize na person, aligned ba yun
yung values ng tao na yun sa values mo. And yung iba dito nasa-sense ko, kailangan yung pagtuunan ng pansin. Yung tradition kasi yung word na naririnig ko pero ito yung mga gawain na part na ng kultura. Kung aligned pa ba kayo doon, yung paniniwala nyo doon or hindi na. Meron ba kayong mga dapat baguhin na nakikita ninyo na may katotohanan o gusto nyo na lang na makiagos sa karamihan? Nandun ba yung lakas ng loob ninyo para panindigan yung values na meron kayo? Or makikidali na lang kayo? Magko-conform na lang ba kayo sa kung ano yung ginagawa ng marami? Okay, ano yung dapat baguhin? Four of Wands. Yung foundation within. Pwede rin namang foundation sa physical na realidad ninyo. Ang nasisense ko dito, kasama tong mga to yung lakas ng loob mo na panindigan yung kung ano yung belief mo or values mo na magiging foundation mo ng pagkatao mo. Yung Four of Wands pwede ding sumisimbolize sa family and unity, celebration. So, ito bang mga nangyayari na tradition, example mga nangyayari sa tradition na to, ay align pa ba sa core values mo? So, yun yung dapat mong isipin. Or ito bang mga ginagawa sa kultura or tradisyon na to? Or kung ano man ang ginagawa ngayon na nakikita mo, mga tao nasa paligid mo. Align pa ba sa'yo? Makakatulong ba to sa foundation mo? Makakatulong ba na mag-build? Excuse me. Nabablock talaga yung throat ko. Ano ba nangyayari sa collective? Makakatulong ba sa'yo para ma-build up, pwedeng ganon, yung strong foundation mo bilang tao? Kayo na lang bahala maglagay ng mga sinasabi ko sa sitwasyon ninyo. Kayo lang nakakaalam niyan kung ano talaga yung nangyayari sa inyo. Pwede nyo rin i-apply yan sa trabaho. Kung yun bang mga nangyayari sa trabaho ninyo ay aligned pa sa foundation na gusto ninyong ibuo sa buhay niyo, mabuo sa buhay niyo, or i-build up para sa pamilya niyo, sa buhay niyo, yan, ganyan, mga structure, di ba? Kung gusto mong yumaman, pero yung trabaho mo, ang liit na sweldo, aligned ba yon sa goal mo? Paano mo magagawa yon? So, yun yung mga kailangan mo nang baguhin. Yung mga paraan na ginagawa mo para sa structure mo o sa foundation mo, yan sa buhay mo. Okay, sana makatulong to sa inyong lahat. Thank you very much. Happy New Year!